Hello, si Dodds po ulit. Kamusta po? Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano po gumawa ng yung mga promotional materials or kagaya po nung flyers. Dito po sa nakikita nyo, may ginawa po akong sample. Ayan. Ito. Ayan, kung paano siya gagawin. So, simulan na natin. Una, dapat i-consider natin yung mga gagamitin natin. Halimbawa, kung ano yung product na gusto natin na gawan. So, yun yung mga dapat i-prepare natin para diretso yung trabaho natin. So, sa sample ko, ginawa ko yung mga burgers. So, ginawa ko lang ng kumuha ako ng mga pictures sa Google para may magawa kong halimbawa. So, pinrepare ko na yung mga sample ko na dapat gagawin, no? And then pangalawa nating i-consider yung texture, kasi ang gamit kong background dito is yung wood texture. So ito, papakita ko kung paano siya gagawin, no? So yun, if gusto natin na magkaroon ng texture yung flyer natin, hanap tayo ng malalaking file sa Google o kung saan man tayo pwede makahanap ng file ng mga texture. So marami po nakakalat ngayon sa Google. So sa sample ko, kumuha ako ng texture. Ano ba tawag nito? It's black dark walnut, no? So yun, una yung product natin, pictures, yung background natin, tapos yung font natin. Kung may mga logo tayo, mas maganda if may logo tayo para mailagay natin yung logo dun sa flyer natin, no? So start tayo. Una, gawa tayo ng new file. From file menu bar, new or control N, no, sa mga keyboard natin. So N, and then of course consider natin lagi yung color mode or yung resolution since for printing tayo kasi flyer. So international paper A4 for example, and then eto na CMYK. Marami tayong pagpipilian, but for printing kailangan natin ng CMYK na color. And then pwede nating pangalanan flyer. Ayan. Okay. Ayan, kasi halimbawa, ayan, marami na puno na yung natin. Hanapin natin flyer lang kasi pinangalanan natin. So yun. Una natin gagawin is gawa tayo ng shape na rectangle. Ayan. Itong rectangle na to is gagamitin natin to bilang guide mamaya sa paglagay natin ng palitan natin yung kulay, balik natin. Off na natin. Black color para ito yung sabi ko nga, itong shape na to gagamitin natin mamaya bilang guide para sa paglagay natin ng kung saan natin i-attach yung texture natin, no? Yung halimbawa yung wooden texture. So lagay natin, label natin guide 1. Yan. So si guide 1, i-edit natin gamit ang ating mga pen tool. Ayan, si pen tool, pag kinlik natin yan, wala tayong hindi magagalaw yan si guide 1. So ang dapat gawin natin, click natin si pen tool, then press natin yung control sa ating mga nasa na yan? Nawala. Press natin yung control sa ating mga keyboard, no?
after selecting yung pen tool. Now, click natin itong guide 1. Ayan, napansin nyo? Nagbago, may nagbago. Tapos, ilagay natin yung ibig sabihin, pwede tayo maglagay ng isa pang point dito sa rectangle na to. No? So, pagkatapos nating press yung control, lalabas to, then maglagay tayo ng isang point dito. Ayan. And then, control ka uli. Ayan. Para press yung control para ma-edit natin siya. Ayan. So, halimbawa, yan na yung okay na sa atin yan. Yung ganyang forma niya. So, still, editable pa rin yan pag gusto nyo. Press nyo yung control lang. And then, pwede nyo na pong baguhin yung niya, style. So, depende po sa inyo kung anong gusto nyo design. But for now, ito yung gagawin natin, yung ginawa kong sample. Now, so, ito si guide 1, gawa natin siya ng, i-duplicate natin, no, para lalabas yung stroke na pwede natin ilagay dito sa kanya. So, right click ka dito sa layer ng guide 1, duplicate mo yung layer, lagay mo is guide 2. Ayan. Ito siya, si guide 2, ito yung si guide 2 or guide 1, halimbawa, ilalagyan natin ng stroke na white color, stroke white color. Ayan. So, palagay natin 15. And then, si guide 2, iangat natin gamit itong selection tool, itong move tool. Click mo lang yan, then gamitin mo yung arrow keys natin nasa keyboard. Up. Ayan. Here you are. Ayan na siya. So, depende na sa inyo kung gaano siya, kung i-adjust mo pa ba siya or yung stroke ni guide 1, lalakihan mo pa ba. So, depende po sa inyo yan. Now, next is, gagawa naman tayo ulit dito sa taas. So, paano gagawin natin? Si guide 1, duplicate natin ulit. Duplicate layer. Lagay natin guide 3. Ayan. Now, hindi natin nakikita kasi nasa taas yan si guide 3. Same lang ng itsura ni guide 1. So, gawin natin is Control T para i-transform. And then, flip natin horizontal. Ayan na siya. So, since hindi yan yung magiging itsura niya kasi lalagay natin sa taas, flip natin siya uli into vertical. And then, iangat na natin. Gamit yung shift natin, pindutin natin yung shift pag angat natin para hindi masisira yung tawag nito, yung alignment niya, straight lang siya. So, yan. So, depende na sa atin. Pwede natin i-adjust. Ayan. Now, si guide 3 naman, gawin natin ulit kay guide 2 yung ginawa natin. Duplicate natin siya. Gawin natin guide 4. So, importante po yung labeling mamaya kasi pag marami na yung trabaho natin, mahirapan tayong maghanap. No? So, buti yung may label tayo para at least may idea na tayo. So, si guide 4, ibaba naman natin gamit yung down key natin yung arrow keys natin na pababa para lalabas yung up number 4. Taas natin si guide 3. Ayan, si guide 4. Baba natin. Ayan. Here you are. And then, pwede na natin tanggalin yung stroke ni guide 4 since hindi natin kailangan. So, ayan na. Pwede na natin yung i-adjust kung anong depende sa atin kung anong gusto natin. So, ayan. Control 0 para makita natin lahat. So, gawa na po natin yung guide natin. Now, next is lalagay natin yung yung texture natin, yung wooden texture. By the way, yung texture natin, eto, pwede po natin siyang ayusin dito muna bago natin ilalagay doon sa
flyer natin, pwede natin siyang pagandahin muna yung saturation niya or yung kulay niya para hindi na tayo mahirapan. So, either pwede natin lagyan ng curves para ayan, para mabago yung medyo mag-iiba yung ano niya. Ayan. Now, if contenton na kayo, pwede nyo i-merge or i-flatten image. Ayan. Pwede nyo na siyang dalhin doon sa ano. Well, pwede naman natin yan mamaya din baguhin yung ano niya pag finishing na tayo. So, dalhin na natin to siya. Control A, copy. And then, punta tayo sa flyer. Control V. So, ngayon, ginagawa natin yung background natin, no? Nagte-texturize na tayo gamit natin yung wooden texture natin. So, ginagawa natin ngayon is yung background natin. So, anong dapat gawin natin? I-duplicate natin ito si texture 1. Duplicate natin siya. Duplicate layer. Texture 2. Ayan. Kasi ang purpose natin, ilagay natin itong si texture 1 kay guide 1. And then si texture 2 for guide 3. So, anong purpose niya? I-attach po natin etong dalawang texture natin, no? Sa kay guide 1. So, ang dapat gawin is, pindutin lang po natin yung Alt natin. Alt sa mga keyboard natin. And then, pag nilagay natin yung cursor natin dun sa ano, makikita natin itong icon na to. May arrow na nakapababa. So, ibig sabihin, i-attach o i-clip natin siya sa guide 1, no? So, gawin natin, click lang natin after pressing the Alt. Click lang natin yan. Yan. Now, hindi natin nakita kasi nakasarado si texture 2. Gawin din natin kay texture 2 yung ginawa natin kay texture 1. No? There you are. Ayan na. So, ayan na po yung changes. Napalitan na po natin ng texture yung guide natin. Nalagyan na natin. So, ibaba natin to si texture 1 para maiba yung para hindi makita yung sim niya. Ayan. So, okay na po yung ano natin, yung background natin. Now, para hindi pa tayo mahirapan uli, itong si guide 4, guide 3, tsaka guide 2, i-group natin ito. So, gamit yung shift key while selecting sa guide 4, click natin sa texture 2. Ayan. Kung nakita nyo, napansin nyo, nag-highlights lahat. And then, Control G or, ayan, group layer. Asan na yun? Asan na si group dito? If wala, nandito yan. Di ko makita si group. If wala, ganito na lang. Kasi ang alam ko, Control G mo yan. Ayan, nag-group na yan. Control G as in goat, no? Yan. Lagay natin is background top. Kasi ito yung nasa top. Pag in-off natin yan, magsasarado na yan. Or hindi mo na makikita. So, next is itong si group natin uli. Bakit wala si group dito? Control G and then background down. Okay. So, medyo maganda yung pag nakita natin ganito. Kasi pag nakita natin yung marami na mahirapan na tayo. So, importante yung labeling, yung organization ng trabaho natin. Now, okay na siya yung background natin. Next is lalagyan na natin ng yung product na pwede nating gawing background, no? So, meron ako dito napili. Ito siya, malaki. Ayun.
Ayan. So, lalagay natin yan dito sa flyer natin. Gawin natin background. So, Control A, copy, Control C, flyer, and then paste natin as Control V. Ayan na siya. Ayan. So, lakihan natin para magmamatch dito sa ginawa natin space. Ayan. Okay. Then, pagitnaan natin, ilagay natin sa ilalim. No? Ilagay natin sa ilalim. C. Lagyan natin ng ano ba tawag dito? Background center. Ayan. Background center siya yung sa center natin na background. So, pwede mo rin i-adjust yan. Depende po sa atin kung anong gusto natin makita. Now, sa Photoshop CS6, may na-encounter ako na problema. Lalo na sa ginagamit ko. May feature kasi CS6 ng camera raw. Si camera raw kasi, maganda na yon pag meron ka ng feature na yun kasi nga, mas madali siyang gamitin, tas mabilis lang siya. Nag-research ako paano i-activate si camera raw dito sa Photoshop CS6 sa mga gumagamit. Kasi ito siya, asa na yan? Si Burger. Ito siya, halimbawa, pwede natin yung kagaya ng ginawa ko kanina sa kahoy, sa wood, na inayos ko siya. Pwede naman tayong gumawa dito. Pwede natin lagyan ng curves, vibrance, color balance. So, depende sa atin sa panlasa natin. Pero si Camera Raw kasi, marami akong mas madali doon na mag-edit, no? Pag-enhance ng kulay. Nakita ko mas madali pagbukas mo ng Photoshop mo sa S6, punta ka sa Open As or Alt Shift Control O, Open As, and then hanapin niyo po yung halimbawa dito sa ng flyer. Ito halimbawa ito yung gusto kong i-edit. Itong lahat ng product na to. Halimbawa ayun mali. File, Open As. Halimbawa nakita ko na yung gusto kong i-edit yan. Hanapin nyo lang dito sa Open As. Hanapin nyo si Camera Raw. Ayan. Sa kanya siya ngayon bubuksan. So dun po paglalabas na yung nasa na siya. Close muna natin to. Gusto ko lang ituro sa inyo yun kasi nga importante ito si Camera Raw na magamit, no? Hanapin natin siya. Ayan si Camera Raw. Open. Yalla. Tagal, mabagal yung ko. Here you are. Ayan ang itsura ni Camera Raw. So if hindi nyo makita doon sa bridge, kasi may tinuturo din na sa bridge siya, yung bridge, if wala doon, dito nyo makita sa Open As. So dito napakadaling i-edit yung natin. So pwede natin yung exposure, yung contrast, yung highlights, bago natin siya gagamitin doon sa pagtrabaho na natin. Bali dito muna tayo gagawa ng ayusin muna natin yung mga pictures natin. Madali dito at maganda, no? Ayan. So yun po isang tip sa mga gumagamit po ng tawag nito, Photoshop CS6. Kasi sa mga Creative Cloud version or yung Photoshop CC version, meron na po dito yan sa filter natin, makikita yung Camera Raw. Pwede natin edit through Camera Raw. Since gamit natin yung Photoshop CS6, dapat dito kasi sa Browse and Bridge Browse and Bridge, lalabas po yung Camera Raw. Pero hindi po gumagana. Hindi ko po alam. So, nakita ko po sa pagre-research ko, si Open As, gumagana po yung Camera Raw.
So, yun po. So, balik tayo doon sa flyer natin. So, ano nang kulang natin? Is yung mga product na natin. So, una, nasa ba yung ginawa natin? Title. Ayan. So, ito na yung gagawin natin na. Depende sa atin kung anong gusto natin, circle ba, rectangle. So, dito, I prefer circle. Ayan. So, una, gawa tayo ng circle, ellipse tool, hold shift, para hindi po magbabago yung ano niya, tsura niya, para makakuha tayo ng pure na circle o buong circle, shift key lang. Ayan. Then, change natin yung kulay, white. Ayan, para dito, no, halimbawa if may discount tayo. So, lagyan natin siya ng stroke, or yung gawa tayo ng, lagyan natin to ng discount. Halimbawa, ito yung discount. Para pag naghanap tayo, yan, discount 1 ellipse, yan. Kasi dito natin lalagay yung word na discount. And then, ano bang ginawa natin pa dito? Yan, naglagay tayo ng dash, no? Dash sa loob niya. So, paano siya gagawin? Duplicate natin ulit si discount 1, duplicate layer. Lagyan natin ng discount 2, dash. Ayan. So, dalawa na siya. And then, control T natin si discount 2, dash. Then, shift, tsaka alt, pindutin natin. Tapos, liitan natin siya. Ayan. Ayan, nakikita natin. Pero hindi natin napansin kasi nga, puti siya lahat. Pwede natin palitan yung kulay. Ayan, palitan natin ng ito, off. Hindi ka pala nakapili. Halimbawa, ayan. Okay yan, kulay na yan. Mali. Balik tayo. Dapat siya naka-off. Si stroke pala ang dapat nating piliin. Ayan. And then, dito sa gilid niya, sa option bar ng ng shape, mamipiliin natin tong si dash, no? So, pwede natin yung i-adjust ngayon, si dash, para makita natin kung meron na siya. Ayan. So, pwede natin yung i-adjust. Ayan na siya. So, far, so good. And then, ilapit natin para makita. Ayan. So, if gusto mo pang siyang i-adjust, control T mo lang, transform, shift, alt, sa keyboard natin, adjust natin siya, konti, ayan. Okay. Ayan na, buo na yung ano natin. And then, lagyan natin ng si discount 1 ng layer style. Lagyan natin siya ng drop shadow, ayan. Yung opacity, taasan natin yung opacity niya. Yung size. So, depende na sa atin kung ano yung piniprefer natin. So, kung napansin nyo ito, nagbabago. Yan po yung drop shadow. No? If i-close natin yung effects, mawawala po yan. So, yan po yung drop shadow. Okay. Now, pwede natin palitan itong kulay na yan mamaya. No? Kagaya nitong kulay para magmamatch. So, okay na po yan. Si discount, lagay natin yung text niya. Kunin natin yung type tool. Lagay natin yung discount. Ano ba nilagay natin? Entitled special offer 25% discount. So, ayan, special offer. Special offer 25% discount. Yan. Medyo maliit siya. Lakyan natin. 24. Palitan natin yung kulay. White. White ba?
or black. Black. Flyer. Lagyan natin yung black. Okay. And then move tool. Lagyan natin dito sa gitna. Now, may tanong tayo, paano natin isi-center siya? No? Ayan, paano natin malalaman na isi-center? So, gagawin natin, piliin natin si discount 1. Piliin po din natin si special offer. Itong type natin yung text. Gamit yung control key natin sa keyboard. Click natin yan. So, selected na yung dalawa. So, kung nakita nyo dito sa may option bar, meron tayong pagpipilian. Click mo lang yung center. Ayan. Alright. Yan. 100% center talaga yan. Now, itong tatlo naman, control natin. Select natin yung tatlo. Control G natin. Para, ayan. Tapos, lagyan natin tong discount. Para may idea na tayo. So, next time, if magtatrabaho tayo, dyan na tayo pag dyan natin gustong baguhin. Alright. Ayan na. Andyan na sa discount. Okay, next is yung mga product na natin. Nauna natin si chicken cheeseburger. Alright. Beef burger. And also value meal. Okay. Balik tayo sa flyer natin. Gagawin natin ulit yung shape na circle. So, sabi ko sa inyo, depende po sa inyo yan kung sa taas tayo ng discount para ano. Depende po sa inyo if ano po yung gusto nyo, rectangular ba or square or circle. So, sample ko dito is ano. So, gawin natin uli yung ginawa natin, no? So, tingnan natin yung size niya. Dita natin konti. Ayan. Huwag kalimutan na i-press yung shift every time na magta-transform tayo. No, kasi masisira yan pag hindi natin hinawakan yung shift key natin sa keyboard. Now, kunin natin to si chicken cheeseburger. Dalhin natin kay flyer. Ayan. Ayan na siya. Now, i-attach natin pa rin yan para maganda yung kuha natin. So, gawin natin gamit yung alt, click yung layer ng chicken cheeseburger, then sa ellipse 1, ito sa ellipse 1, i-attach natin gamit yung alt key, no? Same thing na ginawa natin kanina sa background, sa wooden background. So yan, naka-attach na. Then transform natin si burger, chicken cheeseburger. Ayan. Okay. So, gagawin natin. Now, if yung mga picture natin, hindi pa rin siya enhanced, hindi maganda yung quality, or gusto nyo pang pagandahin, gamitin nyo po yung camera raw na tinuro ko sa inyo kanina. If yung mga sister version, meron dito yan sa filter na pagpipilian, which is camera raw, para maging matingkad or maganda or enhance yung mga gagamitin natin picture. No? If not enhance naman, if okay naman, dire-diretso na yung trabaho natin. Now, gawin natin is select natin yung dalawa, control G natin, lagyan natin ito yung chicken cheeseburger, chicken burger for example, yan. Lagyan natin ng layer style si ellipse, no? Pwede natin siyang lagyan ng stroke. Alright, yung stroke natin, kunin natin yung kulay from, so tayo kukuha ng kulay, ito si tomato, or yung stroke na lang. So color, now pwede tayo mag color picker dito, yan. Pansin nyo, nagbago yung kulay niya, or ito yung kulay na pipiliin natin. So depende sa atin, no? Ayan. Ayan, may ano na siya. And then, lagyan din natin si ellipse ng color drop shadow para lilitaw yung object, yung ano natin. Okay, so depende na sa atin yan. Ayan. Kung gaano ka. Now, the reason na bakit ko siya nilagyan dyan, kasi
mamaya pag para mapadali yung trabaho natin. Kaya ko siya ginroup para mapadali yung trabaho natin. Kagaya nito. Pwede natin i-select ito siya. Then, gamit yung alt natin. Kung napansin nyo, may dalawang arrow na. White tsaka black. Ibig sabihin, pwede mo na siyang i-duplicate. Duplicate. Ayan, no? Hilain mo lang. Shift para straight. Ayan. Here you are. So, chicken burger copy. Hindi na yan chicken burger. Papalitan natin yan ng burger. Ano ba? Beef burger. Yan. Pero, babaguhin pa rin natin yung laman yan. Pwede natin burahin yan. Burahin natin yan siya. Kasi chicken yan. Si beef burger, dalhin natin kay flyer. Then, lagay natin ulit siya dito. Off. Ganun ang gagawin pa rin natin ulit. I-attach natin siya. Para pwede na natin siyang i-move. Gamit yung mga arrow keys natin sa ating mga keyboard, no? Yan, pwede niyang i-move. Control T. Then, pwede natin niyang ayan. Control T. Be sure na i-select natin yung layer kasi pag naka-group yan, sasama yan lahat, no? Okay. Halimbawa yan. And then, kung napansin nyo, hindi na natin kailangan maglagay pa ng mga layer style or stroke kasi kinopya na niya yung lahat ng yung style ni chicken burger. So next is alt tapos click sa taas and then lagay natin is value meal. Ito si value meal. Here. Then control T kasi malaki yan. Okay. Halimbawa, for example, ganyan na siya. Now, if gusto nyo i-center siya, hanapin natin yung sukat niya is 8.267. If gusto lang natin lagyan ng guides, no? Ito yung sukat niya. Alt, Control I. Makikita natin yung image size. So, ang size niya is 8.26 inches, yung width. Pwede rin dito yan, image size, yan, no? So, ang bala ko is, lalagyan ko ng half dito na line or guide para ma-center ko to si value meal, no? So, ano bang kalahati niya? Calculator. Kasi, mahina sa math. So, 8.26 divide 2 is 4.13. Now, paano maglagay ng guide? View, new guide. Since we need horizontal ba? Vertical? Oh yeah, vertical. Lagay natin is 4. Ilan ba yan? Bakit ko binura? Calculator. 8.26 divided 2 is 4.13. Lagay natin 4.13. Lagyan natin ng IN or inches para to be specific. Okay? Here you are. Ayan. Sure tayo na nasa center na yan. Para hindi siya magalaw, balik tayo sa view and then i-lock natin yung guide. Ayan. Nakalock na yan. Hindi na yan magagalaw. Kahit na anong gawin natin dyan. Kasi lock na yan. So now, para malaman na center siya, control tayo sa value meal. Ayan, konting-konti lang talaga. Sakto-sakto. Pwede na natin i-move yan. Si value meal. Okay. Ayan. Ito, pwede na natin ito i-move si beef burger. Ayan. Here you are. Pero hindi pa natin napalitan si value meal ng picture. Punta tayo kay value meal. Click natin yan. And then, hanapan natin si value meal. Here you are. Control A, copy. Flyer, Control V. Ayan. And then, malaki yan masyado, diba? Kaya natin, attach natin ulit. Para dyan lang siya mismo sa ellipse. Boom. Ayan. Control T natin para liitan natin siya. Mamatch natin.
Okay. Move natin gamit yung mga arrow keys natin. Okay, depende na po sa atin yan. Here you are. Buo na po yung mga product natin. Now, anong sunod is yung mga text. No? Text ang gagawin natin is pwede natin gamitin itong burahin na natin ito sila kasi natapos na natin yung gamitin para hindi na tayo mahirapan. Yan, burahin na natin. Beef burger. Burahin na natin. Beef burger, burahin na natin to. Yan. Ito. Tuturo ko sa inyo mamaya kung paano gamitin yan. Now, itong ginamit yung shape dito. Dito lang makikita yan sa custom shape, no? Custom shape. Ayan. Shape, custom shape tool. Here you are. So, hanapin natin yan. Ito siya. Ito yung ginamit ko. Click, dito tayo sa taas. Nagtatrabaho. Ayan. Okay, yan. Now, palitan natin yung kulay niya. Layer style. Color overlay. Click natin yung color, then click here. If yung prefer natin na kulay, lagyan natin ng stroke na white. Okay, yung stroke natin pwede natin bawasan. Ayan, 5 or 7, depende na sa atin. 5. Okay, and then lagyan natin ng drop shadow. Ayan. Okay, lighten natin yung size. Sakto lang. And then pagkatapos, lagyan na natin ng text. Ano bang, sino ba siya? Siya si Chicken Burger. Caps lock Chicken Burger. Okay. Move natin. Medyo malaki. Bawasan natin yung text. Gawin natin 20. Medyo 18. Okay. Next is center natin. As usual, select natin ito. Ang shape, tsaka yung chicken burger na text. Click natin tong para sa center. Ayan. Sa option bar natin. Now, palitan natin yung kulay ni chicken burger na text. Gawin natin white. Color overlay. Select white. Lagyan natin uli ng drop shadow. Ayan. Yung distance, palitan natin. Yung size, medyo malaki. Dapat sakto lang. Alright. 7.7 yan. And then, gagawin natin is, since okay na tayo dyan, next yung price niya, move muna natin itong dalawa sa taas. Okay. And then, yung ang tawag nito, yung price, no? Para mamaya, dire-diretso na yung trabaho natin. Copy-paste na lang tayo. So, text, price is, halimbawa, 55 PHP. Lakihan natin 30 or 36 para lagyan natin yung kulay, palitan natin white. Okay, drop shadow, size. Okay. Now, if maliit pa siya, pwede po natin lakihan pa yan. No? 48. Yan, para makita yung presyo. Okay. Now, if okay na sa atin yan, pwede natin siyang center. Si chicken burger,
Tsaka ito, ayusin muna natin yung setup nila. Para pwede natin na i-group, no? Alright. Then, group natin tong tatlo. Ctrl G. Lagyan natin is price. For example. Okay. Price. Ayan. Isa na yan, no? Okay na tayo dyan. Now, okay. Center na yan. Now, next is tingnan natin to if parehas. No? Sorry. Pwede na natin tanggalin yung roller. Clear guides. Alright. And then next is kopyahin natin si price. Duplicate natin si price ng duplicate group. Lagyan natin ng price 2. Okay. Duplicate natin uli kasi tatlo yan. Price 3. Okay. Hilain na lang natin yan. Yung shift natin, pindutin natin para straight. Piliin natin yung dalawa na yan para i-straight natin. And then si price 2, meron pa dito yan. Here. Select this one also. And then center. Okay, naka-center na yan. Now, papalitan na lang natin nung mga text natin. So, dito, si price 2, hanapin natin yan. Then, click T. Lagyan natin value mil. Alright. Tapos, si 55, palitan natin ng 75, for example. And then, close natin. Next is si price 3. Palitan natin ng beef. Okay. Beef. Si 55, lagyan natin ng 65 para maiba naman. Okay. Nagawa na natin. Malapit na tayong matapos. Now, paglalagay ng para sa pwede kang tawagan yung number mo. Kuha lang tayo ng shape, rectangle, color black. Ayan. Okay, tapos lagyan natin ng stroke na white. Tapos lakihan natin. Sobrang laki naman. Sakto lang. Pwede natin 2.5. Masyado 2. Okay, 2 is good. Okay, pwede natin ibaba konti. And then, lagay natin yung text natin na collage na kulay white. Okay. Collage at 05 05307229973. Masyadong malaki, litan natin, lagyan natin ng 30 24. Okay, then move na natin siya. Okay, or lagyan natin ng website natin. If we have our website, www.myphotoshop. By the way, ito yung vlog ko site. If gusto nyo mag-avail po sa yung offer ko sa inyo, available pa rin po yun. Ayan, puntahan nyo lang po yung download section ng myphotoshop.site. Ayan. Okay. Now, ano pa kulang? Yung ribbon. Ito, dito rin sa custom shape yung nakukuha. Custom shape. So, hindi mo na kailangan pa maghanap ng marami sa custom shape na pwede natin gamitin. No? Ayan na siya. Ayan. Click nyo lang yung shift.
Okay. Palitan nyo yung kulay. Ayan. Lagyan nyo ng stroke. White. Yung size ng stroke. Pagpalagay natin 2. Ayan. Buo na yung shape natin. Lagyan natin ng text. Yung text na bagay yung pangalan doon ng ano natin, ng tindahan natin or yung ano natin. Ang sa akin nilagay is my burger style. Gawa-gawa ko lang kasi wala akong maisip. So my burger style, lagyan natin dito sa taas. And then palitan natin yung text. So marami tayong text. Yung nakabili ng ano ko, videos ko, marami po tayong font doon na pagpipilian, no? Tingnan natin kung anong ginamit ko dito. Kalimutan ko na. Yes, home run script ang ginamit ko, no? Balik tayo sa home run. Kinopya ko lang para mabilis. Ayan, lakihan natin 30. Okay. If okay na sa inyo yan, then center natin yung dalawa. Off. Hindi pala pwede yan. Ayan. Now, ilagyan natin ng as usual, drop shadow, layer style, size. Ayan. Para may lalabas yung ano niya. Ito naman, pwede natin kopyahin yung layer style. Lagay natin sa shape natin. Yung ribbon, paste natin as layer style. Ganon din yung lalabas niya. Then, Ctrl G. Lagay natin ribbon. Okay. Para may label lang tayo. Ito naman yung sa Ctrl G. Ctrl G. Ito naman si call as. Okay. Alright. Now, pwede na natin siyang kung saan natin gusto ilagay. Ctrl T. Ayan. Okay. Now, lagyan din natin, maglagay din tayo kopya tayo ng tagline. Nilagay ko dito is tunay na masarap. Wala akong maisip eh. So, tunay na masarap yung tagline natin dito. Off, relax. Ctrl 0. Ayan, tunay na masarap. Okay. Ayan. As usual, lagyan natin ng paste layer style natin, yung ginawa natin, nandun pa rin yan, no? Yung layer style na ginawa natin. So, lagyan natin sa taas. Okay na yan. At least may pangalan. Alright, buo na. Now, paano natin siya lagyan ng effects? Ngayon, since nabuo na natin yun, ito pa pala yung itong BG mga background natin. Palitan natin yung kulay. Si guide to, palitan natin ng kulay. Color overlay. Ayan. Ito yung gamitin natin kulay para magma-match. Okay. Copy layer style. Para hindi na tayo mahirapan, hanapin natin si VG top. And then, hanapin natin si guide 4. Copy layer style. Ba't wala? Hindi kasi naka-effect yung Yung, siya ba to? Guide 4? Siyang walang effects. Palitan lang natin yung kulay. Color overlay. Tapos, palitan natin kulay. Okay, dapat nagbabago na yan.
Bakit hindi siya nagbabago? Kasi naka-close yung guide. Sorry. Naka-close yung effect. So, color overlay. Yan na. Okay. Nagbago na yung kulay niya. Alright. Okay. So, next is yung paglagay ng ano. Ang gagawin natin, para ma-enhance yung kulay niya, gawa tayo ng layer. New layer. Lagyan natin to is effect 1, which is magba-brush tayo sa gilid. Hanapin natin yung brush, kulay black. Palitan natin ganito. Tapos mag-iba-brush natin yung gilid, no? Gamit yung shift para straight yung gawa natin. Ayan. And then dire-diretso lang, hindi mo na kailangan alright. Ayan. Now, ang gagawin natin dito is iba-blur natin gamit itong filter blur. And then Gaussian blur. Okay. And then ayan. Ayan effect niya. Para yung parang naka-vignette, no? Sa gilid. Okay. Okay, para may maganda. So, if sa tingin nyo medyo dark siya or pwede nyong gamitan ng mask yan para i-delete yung sobra. Ayan o. Ayan. Pwede nyong gamitan ng ano yan. Ayan. Okay. Ayan. Kung sa tingin nyo medyo ano siya, tinamaan yung mga dapat, hindi dapat, ayan, pwede nyo yung delete through masking, no? Gamit yung mask. Kasi pag sumobra naman, click nyo lang yung white, tapos babalik na po yan. Ayan. So, yan po ang kagandahan ng masking. Yan. Or X sa mga ano natin, sa mga pwede nyo rin bawasan yung opacity. So, okay na po. Sakali ganyan, okay na sa inyo yung ganyan. Ano niya, lagyan naman po natin ng effect na adjustment layer na curves, no? Para ma-enhance yung kulay or titingkad pa. Alright. Okay, yan. Now, if pangit pa si effect 1, pwede nyo siyang ibawasan. Pwede nyo pang i-brush if hindi maganda. Ayan. Okay. Tumingkad na po yung natin. Alright. Ganda na. Then, pwede nyo rin po lagyan ng effects na photo filter. Yan. Pwede kayo mamili kung anong kulay gusto nyo. Yan ba? Pwede nyo pang enhance yan. No? White. Bakit white? Dapat yan. Cancel natin. Balik tayo. Delete natin. Kasi may default yan si photo filter na pwedeng ayan o. Ayan. Pwede kang mamili dito. T1 80. Ayan. So, depende kung anong gusto nyo. 85 ito sa akin. Ayan. Pwede nyo babaan yung opacity. So, depende na po sa atin panlasa kung sa tingin natin is okay na ba or hindi pa. No? So far is nabuo na po natin yung flyer natin. Ano ba kulang? Ito. Yan. So, if sa tingin natin is okay na siya, pwede pa natin na i-duplicate yung effect 1 natin para sa brush off. Hindi yan, mali dapat yung selection niya dito mismo sa mask. Ayan. Alright.
Okay. So, if kontento na kayo sa ganyan, pwede nyo siyang i-Alt Control A, Alt Shift Control E para makabuo kayo ng isa. Ayan. Na pwede nyo dalhin dito. Halimbawa, off natin to. If kontento na kayo, para makita mo yung output niya. Ayan yung output na niya ng ginawa natin. No? So, pwede natin yung ilagyan ng para maganda naman siya tingnan. Here. Yan. Lagyan natin ng drop shadow. Okay. Drop shadow. Para, ayan. Use Ctrl J uli. Bago, Ctrl T. Okay. Now, pwede mo nang i-assess yung trabaho mo. If maganda na ba para sa'yo. No? So, dun po nagtatapos yung paano po gumawa ng halimbawa ng mga flyer or promotional materials natin. No? So, depende po sa inyo kung ano po yung magiging konsepto nyo sa paggawa nung flyer. So, pinapakita ko lang po yung procedure. Actually, may kulang pa tayo dito. Pwede pa natin lagyan ng inner shadow itong portion na to para lalabas yung sa background down. Ito, pwede natin lagyan ng ano yan, ng inner shadow. Drop shadow. Inner shadow ata. Yan, inner shadow. Ayan na. Tama ba ito? Inner shadow. Ito nga siya. So, hindi lang siya nakikita. Nahuli natin ginawa. Actually, meron yan. Ayan o. Ayan. Itong dark side na to is inner shadow. So, dapat nagawa natin yan kanina. Kasi kaya pala hindi nakikita. May nakaharang pala yung ginawa natin. So, balik tayo uli. Kaya pala hindi nakikita kasi balik tayo sa guide 1. Lagyan natin ng inner shadow. Ayan, lumabas na yan. Sorry. So, ayan, may inner shadow siya para medyo may impact yung ano niya dito. Kaya hindi lumabas yung kanina kasi may ginawa akong eto na nakasarado. Naka-Alt Control Shift E. So, yun po. So far, ang paano po paggawa. If may mga tanong po kayo, mag-leave lang po kayo ng message na if may mga gusto pa kayong malaman or may mga question kayo. And then, available pa rin po yung offer ko na lahat ng videos sa halagang 350 off, naglobat na. Anyway, so thank you so much.